Reading para sa ating mga my dear Capricorn. Hello my dear! Hello mga my dear Capricorn! Kumusta naman kayo dyan mga my dear? Kumusta naman ang ating mga buhay-buhay out there mga my dear Capricorn? I hope and pray mga my dear Capricorn na sa mga oras na to habang pinapakinggan or pinapanood mo my dear ang ating reading ay nasa mabuti kang kalagayan. And of course, mga my dear Capricorn, gusto ko lang din kunin itong pagkakataon na to, my dear Capricorn, magpasalamat sa ating mga abangers out there sa walang sawang suporta na pinapakita po ninyo sa akin at sa ating channel. From the bottom of my heart, mga my dear Capricorn, maraming salamat po. Saglit lang. Okay. So, my dear Capricorn, ang gagawin natin ngayon ay general reading. So, hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So, please, mga my dear Capricorn, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. Gagamitan kita, my dear, ng oracle card. Okay? Ay! Overload. My dear, oh. May overload card ka. Baka ang dami mong ginagawa ngayong week na to. Ang dami mong kinakailangan matapos, ang dami mong kinakailangan ma-accomplish. Tingnan natin, my dear. Pero ang nakuha ko sa kanya is more, parang pagod lang, my dear. Okay, pagod. Of course, overload. Ayan, tingnan natin, my dear. Let's go. Next card, my dear Capricorn, is we need to let go of, ano daw? We need to let each other go. Ayan. Okay? So, I think, my dear, maliban sa physical na pagod sa trabaho or napakarami mong ginagawa talaga, my dear, sa week na to, ito din, my dear, yung araw or panahon, my dear, na parang ayaw mo munang makita yung isang energy, parang gusto mo munang magpakalayo-layo, parang gusto mo muna na mag-isolate, yun ang nakukuha ko dito. Maliban sa mga gawaing bahay, gawain sa trabaho, kung ano-anong activity everyday, my dear Capricorn, nakukuha ko dito, my dear, na napapagod ka rin sa isang energy ng isang tao. Okay? Parang gusto mo siyang takasan, gusto mong wag muna kayo magkita, gusto mo muna siyang layuan. Yun ang nakukuha ko dyan sa card na yan. Energy din, my dear, na pumapasok is parang gusto mo ng time out muna, my dear, sa trabaho. Okay? Parang gusto mo muna magpahinga, gusto mo muna magbakasyon. Okay, yun ang nakukuha ko dyan na energy. Pero mas malakas yung energy, my dear, na parang meron kang iniiwasan na tao or ayaw mong makita yung tao na yon. Okay, let's go tayo. Next na energy is, what do you want? Okay, my dear. So, sa week na to, talagang, my dear, once again ha, sabihin ko lang to ulit, na wala po sa aking intensyon, my dear, ang magbasa ng kahit anong negative na reading. As much as possible, gusto ko maganda yung reading. Kaso, kaya nga inaangat ko yung mga cards kasi para makita nyo na sinusunod ko lang kung ano yung lumalabas na card. Kasi may mga nababasa ako na comment na ano ba yan, negative na naman yung reading, bakit ganyan? My dear, hindi ko po sinasadya yan. Pasensya na po talaga, okay? So, balik tayo sa reading, my dear. Sabi mo dito, what do you want? So, ang nakukuha ko dito, my dear, na energy is parang unang energy na nakukuha ko is ibinigay mo na lahat. Parang ganon. Ibinigay mo na lahat sa trabaho or sa pakikisama, sa pagmamahal. Pero parang ganun, parang sige pa rin. Parang nadidrain ka pa rin. So nakaka-drain talaga tong week na to, my dear, for you. Sa mga tao sa paligid mo, baka merong mga energy dyan sa gilid-gilid na parang lahat ginawa mo na para sa kanya or kahit, my dear, siguro sa work, kahit siguro sa pamilya, kahit siguro sa mismong tahanan mo, my dear,
sa mga katrabaho mo, parang ibinigay mo na talaga lahat, my dear, binigay mo na. Posible din, my dear, na ang tinutukoy dito is may kinalaman din sa sitwasyon ng buhay mo na ginawa ko naman lahat, talagang nagtrabaho naman ako, bakit ganito? Parang ang daming activity talaga sa week na 'to, ang daming sunod-sunod na nangyayari sa week na ito. And parang nangingi ka lang talaga, my dear Capricorn, ng time out, parang gusto mo lang muna magbakasyon, parang ayaw mo lang muna pumasok sa trabaho, or parang ayaw mo lang makita muna itong tao na 'to kung meron man tao na involved. Okay? So, let's go tayo, my dear. Ika-clarify na natin yung iyong mga cards. 8 cards, my dear, yung ating clarification dyan sa mga oracle card na yan. Tingnan natin. First card natin is the Eight of Swords. Ayan, my dear. So, ang Eight of Swords is energy ng trap, mga my dear. So, baka yung iba sa inyo, my dear, is nasa isang sitwasyon na hindi ninyo gusto. Ayan. So, hindi hindi 'to maganda. Baka you are surrounded also ng mga tao din na nakaka-drain. Ayan, kung makikita mo diyan si Eight of Sword na napaligiran siya ng mga sword, and posible yan yung mga energy ng mga tao na nakaka-drain. And sinasabi nga dito, my dear, sa oracle card natin na pinagsama-sama, na parang gusto mong mag-distance sa isang tao or isang energy. So, baka ito 'to, my dear. Pero this is a clear indication, my dear, na hindi mo gusto kung ano yung nangyayari sa week na 'to, hindi mo gusto kung ano yung mga nangyayari. Go with the flow ka na lang talaga, my dear, okay? Next na energy, kasama ng ating Eight of Sword, is the Six of Wands, my dear. Energy ng success. Baka yung iba sa inyo nagtatanong, matatapos pa ba 'to? Ma-o-overcome ko pa ba 'to? I think, my dear, itong week na 'to, 'wag mo masyadong panggigilan kung ano man yung mga bagay na gusto mong mangyari. Kasi sinasabi naman dito, my dear, na yes, makakaalis ka naman diyan sa sitwasyon na kinabibilangan mo, my dear, kasi meron ka ditong Six of Wands. Pero I think, my dear, dito sa energy ng Six of Wands, parang kailangan mag-ingat ka, my dear, sa mga tao na nakikisabay sa success mo. Okay? Kasi parang nararamdaman ko dito sa card na 'to, especially dun sa mga tao sa background, na hindi lahat masaya sa success mo. So, posibleng meron mga tao na nagpapanggap na masaya sila, my dear, na you are successful, pero at the same time parang sinasabotage nila, my dear, yung mga bagay-bagay sa buhay mo, or baka ginagamit nila yun kasi alam nila, my dear, na you are successful or na-overcome mo yung mga problema. Ay, utangan natin si Capricorn or lapitan natin si Capricorn. I think, my dear, this is the time din, my dear, na i-analyze mo kung sino din yung mga totoong tao sa buhay mo. Sino yung mga tao, my dear, na nagpapanggap lang. Kasi I think napakaraming nagpapanggap, my dear, sa paligid mo. Maraming mga tao na hindi ka naman talaga gusto, pero patuloy ka pa rin pinapakisamahan. Pero kung titingnan natin yung card dito, my dear, ma-overcome mo ito. First, tama yung intuition mo na kung meron mga tao na humihila sa'yo pababa or mga tao na pinaplastic ka or nagpapanggap, I think mas better talaga na layuan mo sila para hindi maantala kung ano man 'tong gusto mong mangyari na matapos na kung ano man 'tong problema na 'to, my dear Capricorn. Next na card is the King of Sword. Alam mo, my dear, si King of Sword, napakatalino nito, my dear. Ibig sabihin, my dear, alam mo na, my dear, kung saan yung mga blockages. Alam mo kung bakit nangyayari 'to, alam mo kung bakit parang napakabigat ng week na 'to. Ang isa kasi, my dear Capricorn, na problema sa'yo is you always give chance sa mga tao sa paligid mo. And minsan kasi meron mga tao na hindi nila alam yung salita na yun. Kaya ang gagawin nila, aabusuhin ka lang ng aabusuhin nila. Kung makikita mo dito si King of Sword, para sa justice card yung kanyang itsura, this is about time, my dear, na gumawa ka ng desisyon. Kasi parang sinasabi dito, my dear, sa card mo na sabi mo kasi dito, what do you want? Binigay mo na nga, my dear, lahat. Parang ganon, pakikisama, pagmamahal, pera, lahat na siguro ginawa mo na. Ah,
pero parang kulang pa rin. May mga tao talaga, my dear, or meron mga energy na hindi talaga titigil, my dear Capricorn, hanggang hindi ka talaga ubos na ubos. Okay? So, mag-ingat ka sa mga ganun na mga tao. Next card natin over here is the Six of Pentacles. Kung makikita mo, giving. Ayan. So, baka masyado ka maluwag din, my dear, sa pera. Lahat tinutulungan mo. Ayan. Tapos, pag ikaw na yung nangangailangan, wala na, disappear na yung mga tao na yon. Okay? So, ulitin ko lang, my dear, this is the time na tingnan mo rin, tama pa ba nakikisama ako dito sa tao na 'to? Tama pa ba na kinakausap ko 'tong energy na 'to? My dear, alam mo naman, my dear, na ginagamit ka lang nitong energy na 'to, and sabi ko nga kanina, napakaraming peke, ang daming plastic, ang daming mapagkunwari, my dear, sa circle mo. Nakita ko 'to actually bago pumasok 'tong taon na 'to, na napakaraming tao, my dear Capricorn, na talagang pinapakinabangan ka lang talaga, pero bina-backstab ka rin at the end. Ngayon kasi, my dear, napakaraming nangyayari sa buhay mo. Tingnan natin kung tutulungan ka ba nitong mga energy na 'to, pero parang pakiramdam ko to the point na meron kang problema. 'Pag nakita mo 'tong mga tao na 'to, baka magkukuwento lang din sila ng problema, parang gano'n, magsasabihan lang din kayo ng mga problema. So, 'di ba, dumikit ka sa mga positive na mga tao, sa mga positibo ang pananaw sa buhay, kasi itong week na 'to, my dear Capricorn, ay talagang overload talaga sa'yo. Napakaraming nangyayari sa week na 'to. Pero sinasabi naman ng card, my dear, na ma-o-overcome mo naman 'to. Okay? So, next card. Next card para sa ating mga my dear Capricorn is posibleng may kinalaman sa family or relationship, kasi kung makikita mo over here, Eight of Sword at saka Ten of Cups. Ayan, baka din masyadong pressure, baka masyado mo rin na-spoiled, masyado mo rin na baby, or baka din masyado ka ring nangako, my dear. Iwasan mo mangako, my dear, sa week na 'to, ha. Iwasan mo mangako na, "Ay, bibilang kita ng ganito, bibilang kita ng ganyan." Kasi baka dumagdag lang din sa overload mo or sa pressure, my dear, ng week na 'to. Iwasan mong mangako sa week na 'to, okay? Ayan. Or sabihin na natin sa isang buong taon, iwasan mong mangako talaga para hindi ka ma-pressure. Okay, tingnan natin, my dear Capricorn. Next card, posibleng may kinalaman sa family 'to. Family or relationship, kasi Ten of Cups. We have here the Eight of Cups, my dear. Um, Meron ka ditong Eight of Sword, meron ka ditong Eight of Cups, meron ka ditong Six of Wands. So, I think, my dear, this is the time na kailangan unahin mo yung sarili mo, okay? This is the time na kailangan talagang tumalikod ka galing sa mga tao na mga mapagpanggap, sa mga plastic, sa mga user-friendly, sa mga manggagamit. Tumalikod ka talaga, my dear, sa mga tao na 'to, kasi ide-drain ka talaga nila ng ide-drain. Dadagdag lang talaga sila, my dear, sa problema mo. And sinasabi dito, my dear, na para makaalis ka dito sa Eight of Sword, which is energy ng trap card, para makuha mo yung success, kailangan trabahuin mo yung success, okay? Itong Six of Wands, kailangan talaga trabahuin mo siya, at kailangan, my dear, na yung mga makakasama mo dito sa pagkuha nitong success na 'to is yung mga tao, my dear, na magiging masaya, na magiging successful ka. Hindi yung mga tao na masaya lang sila ngayon kasi naaabutan mo, masaya lang sila ngayon kasi napapakinabangan ka, pero deep inside, hindi naman talaga sila masaya, my dear, sa mga success mo. Masaya lang sila kasi, ay, nandiyan si Capricorn, malalapitan, mauutangan, tumutulong, tuwing nakikita ako, nagbibigay ng pera, ganyan. And yung mga tao na ginawa mo naman na lahat, my dear, para sa kanila, or maski sa trabaho, maski sa mga katrabaho mo, sa amo mo, 'di ba? Ginawa mo naman na lahat talaga, binigay mo na yung best mo, yung performance mo, pero hindi pa rin talaga masaya. I think lalo na kung sa work 'to, I think it's better na humanap ka talaga ng trabaho na iba, okay? We have here the Four of Wands. Ayan, baka yung iba sa inyo talaga relationship and tahanan yung problema. So, baka may kinakailangan talagang magbago dito. Kasi ang Four of Wands, my dear, is energy ng kasal. Ayan, so baka kasal kayo or baka live-in kayo.
Ayan, meron ditong King of Sword na parang kailangan mo gumawa dito ng desisyon. Four of Wands din, my dear, is energy din ng tahanan kasi may apat na haligi. So, baka nasa relationship and family nga talaga 'to. Sinasabi na dito, my dear, ng ating Ten of Cups. Ayan, so mayroon kang mga kinakailangan talagang gawin na desisyon para makaalis ka diyan sa ganyan na sitwasyon. Kasi bigat na bigat ka na talaga, my dear. As in, bigat na bigat ka na. To the point din, my dear, na parang ibinigay mo na rin lahat or ginawa mo na rin talaga lahat, tapos wala pa rin talagang nagbabago or alam mo yon, hindi, hindi ka na dapat mag-stay diyan, okay? This is the Nine of Cups, okay? So, my dear, kung nag-e-expect ka ngayong week na 'to na may mga tao na parang imi-mirror effect yung mga ginawa mo sa kanila kasi nga masyadong mabigat 'tong week na 'to para sa'yo, ah 'wag mo masyadong taasan na, "Ay tutulungan naman ako ni ganito, tutulungan naman ako ni ganyan." 'Wag mo masyadong taasan, my dear, yung expectation mo sa mga tao sa week na 'to kasi baka masaktan ka lang. Hidden message is the High Priestess, okay? So, my dear, hindi ko sinasabi na pangit 'tong reading na 'to. I think may dahilan, my dear, kung bakit ganito yung nangyayari sa buhay mo and every time kasi, my dear, na ganito yung nangyayari sa buhay ko, iaano ko lang, i-include ko lang, my dear, sa reading natin. Minsan dinalagay tayo, my dear, sa ganitong sitwasyon. Remember, bottom deck of the card, ah, High Priestess, the hidden message. Minsan nilalagay tayo, my dear Capricorn, sa ganitong sitwasyon para makita natin yung totoong mga layunin ng mga tao sa paligid natin. Kung sino yung mga tao na nandiya-diyan talaga through thick and thin. Sino yung mga tao na maaawa sa atin, magpapakita ng concern. Hindi naman literal na as in maawa na parang nanlilimos. Yung typical na parang, ay babaguhin ko na 'to kasi kawawa naman si Capricorn. Di ko na gagawin 'to kasi kawawa naman si Capricorn. Yung gano'n. Kasi kung meron love sa family, meron love sa relationship, meron love sa friendship, sa mga katrabaho, laging magiging aware ang bawat isa na, "Ay hindi ko gagawin 'to kasi nasasaktan si Capricorn." Lalo na ngayon at meron kang mga pinagdadaanan or merong mga nangyayari, my dear, sa buhay mo na talagang bigat na bigat ka na talaga, my dear, sa energy ng overload, ayan. So, parang pressure na pressure ka na talaga. Napaka-importante talaga, my dear, na you are surrounded with totoong mga tao na maski hindi ka naman tulungan talaga financially, pero emotionally kayang palakasin yung loob mo, okey na yun. Sa akin okey na yun, eh, maski hindi talaga financially or pera-pera, okey sana kung pera, 'di ba? Pero hindi naman kasi lahat is meron talagang kakayanan na tumulong. So, yung makatulong lang talaga ng emotionally, yung palakasin lang talaga yung loob mo or yung makinig lang sa kung ano yung pinagdadaanan mo, hindi yung nagkukuwento ka ng pinagdadaanan mo tapos magkukuwento din siya ng pinagdadaanan niya, sa bandang huli nag-e-expect pa na tutulungan mo siya. So, pressure talaga sa'yo. Once again, my dear Capricorn, this is not the week para mangako. Iwasan mo mangako sa week na 'to. And sa energy ng High Priestess, this is just only a revelation, my dear, okay? So, sa week na 'to maglalabasan ang mga katotohanan lalo na sa mga tao, my dear, na parang pinakikinabangan ka lang, sa mga tao na ginagamit ka lang, sa mga tao na nagiging pabigat sa buhay mo, sa mga tao na nagiging blockage para hindi mo talaga makamit o hindi mo maabot ang success. And alam ko naman, my dear, na alam mo na talaga 'to, nagkataon nagkatagpo lang talaga na mahilig ka talaga magbigay ng second chance sa lahat. Okay? So, my dear Capricorn, yan ang reading mo para sa yung March 16 hanggang March 22, 2025. Somehow, my dear Capricorn, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pakiclick, my dear, ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po and until next time, bye-bye! Thank you, my dear!